Dito ako magta-type mas yung walang text. So, okay. So, Melanie. So, enter. Ito yung right click, transform selection. Kung wala yung transform selection doon sa right click mo, dito lang sa select menu. Enter. Okay. So, pag pwede na i-move, ayan siya. Ayan, di ba? So, nung minove ko na siya, actually pwede ko na siyang dalhin doon sa isa, yung may PSD, para makita niyo yung difference. Ayan siya. Ayan. Hindi siya kita kasi hindi mo pa siya na-edit masyado. So, lagyan mo siya ng stroke or outer glow para ma-emphasize siya. Kunwari ito. Lagyan ko stroke. Ayan. Okay? So, yun yung difference nung normal. So, pag gusto mo, yan o, yan siya. Di ba? Okay? So, yan yung type mask tool. Yung may picture na kasama. So, bala na kayo magpaganda since demo lang naman. So, sa pagpapaganda, gamit kayo ng mga ganito. Layer styles. Okay? So, ayun siya. So, ito yung ordinary text. Ito yung, ayan. Tapos, ito naman yung may type mask. So, ayan siya. Okay? Now, paano naman, so yun na. So, since marunong ko na gumamit ng text tool, so gawa na tayo ng logo type. So, how to create a logo type? Always remember simplicity. Sinabi ko na yan kanina. So, ang kadalasang standard size ng logo ay 250 to 400 pixels. So, remember, in 1 inch, meron siyang 96 pixels. So, kahit huwag mo na siyang i-convert, gawa tayo ng size ng logo. So, pwede namang i-pixels mo na kung ayaw mo na mag-compute pa. Di ba? Kasi may pixels naman. So, 400, 400, di ba? Ano yung inch equivalent yan? Ito yung inches equivalent yan, no? Di ba? So, wala nang problema. Pixels and inch. So, okay natin. Yan. Mukha lang siyang malaki pero yung print size niya, tinan nyo, ganyan lang siya kaliit. So, pero since fit on screen yung nakaano sa akin, yan siya. So, gamit tayo, ayoko nung type mask. Kung gusto mo type mask, mag-type mask ka. Okay? So, ayan siya. So, ang performance task rin nyo, gagawa kayo ng logo type nyo using your name initial. So, kunwari ako, since ilalagay natin ito sa personal website nyo So, Melanie Acoril, so MA siya. So, ito yung naisip ko na logo type ko lang. Simple lang siya. M tapos A. So, nagkataon na ang pangalan ng asawa ko, Arbel. Kaya MA, di ba? So, yan yung logo ng kasal namin. So, ayan. Horizontal type mas lang tayo. Parang laki, di ba? So, M, di ba? Ang laki. So, change the size. Kung gusto mo lumiit, siguro mga 100. Okay, yan. Kung nalalakihan ka pa, pwede naman syempre ulitin natin. 60. Ayan siya. So, since ayoko siyang magkasama, yung MA, so, parang hindi yan yung ginamit kong font Ang ginamit ko ay yung Sugar, Sinta. Parang capital yung ginamit ko dyan. Ayan, yung may heart. Na-download ko lang yan sa internet. Okay? Ayan.
Tapos, ano yung ano ko naisip? Yan. So, paano siya magiging paslant? Na ituro, sinabi ko na yan sa inyo. Diba? So, Control T, right click, nandito yung mga pwede mong skew para maging slant yung isang ano. Yan siya. Kung gusto mo ganyan. So, yun lang yung naman naisip ko. Bahala na kayo kung anong gusto nyong design ng logo nyo. So, kung gusto mo flat lang, okay lang. Diba? Ayan siya. So, gusto ko another text ulit na hindi sila magkasama. So, duplicate ako. Okay. Tapos, papalitan ko siya ng, nasa yung duplicate niya, nasa ibabaw lang. Ito yan, di ba? So, palitan ko siya ng A. Tapos, palitan ko lang ng color, blue. Tapos, Control T ko para ano naman siya. So, right click, skew. So, ikaw bahala kung paano mo, so bahala na kayo mag-edit kung paano nyo magiging diskarte nyo. So, pwede, bahala kayo. So, yan yung sa akin. Yan. Kasi nilagyan ko lang ng bilog. So, example lang naman to Siyempre, dapat mas maganda yung sa inyo. So, kung gusto mo lagyan ng mga ng ganito, ng color styles, pwede rin naman. Kung gusto mong gumamit ng type mask, pwede rin. Mas maganda rin naman siya. Okay? So, yan siya. So, yan yung gagawin nyo.